mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Malalaman mo na lang talaga na may tamang oras para sa isang bagay at hindi kailangan madaliin ang lahat. Yung inaakala mong siya na, ay hindi pa pala. Yung inaakala mong makakasama mo sa panghabang buhay, ay iba pala ang makakatuwang. Kaya't naniniwala talaga ako sa kasabihang, expect the unexpected. But it's still in life, you have an option to pursue what you deserve or magpakamartir na lang. Ako nga pala si Liz at nais kong ibahagi ang nangyari sa buhay ko. Bata pa lang ay napapaligiran na ako ng mga lalaki. Tanging ang nanay ko at ako lang kasi ang babae sa amin. May dalawa akong kuya na parehong masipag at may tiyaga sa buhay. Lalo na ang aming panganay na tinitingala ko talaga. Ang kanilang parating binibilin sa akin ay mag-aral ako ng mabuti na kailangan kong makapagtapos nang sa gayon ay maging maganda ang aking buhay. Kaya kahit bilang bunso ay hindi naman ako nagpapahuli sapagkat ginagawa ko ang lahat para matuwa ang pamilya ko sa akin. Ngunit nang ako'y magdalaga, doon nadagdagan ang aking interes sa mga bagay-bagay. Kung noon ay tanging pakikipaglaro at pag-aaral ang aking inaatupag, samantala ngayon ay nahilig na ako sa pag-aayos ng sarili. Doon na kasi ako nagsimulang makonsyo sa sarili. Magkaroon ng crush at higit sa lahat, maranasan umibig. Alam ko naman na puppy love lang talaga ang mga naging boyfriend ko nung high school. At hindi iyon pang seryosohan. Hindi ko nga alam kung matatawag ba na nobyo ang ganon, sapagkat hindi naman talaga kami nagkakakilanlan. Pero nang makatapak ako sa senior high school, noon ko nakilala ang taong magpaparamdam sa akin ng lahat. Hindi ko akalain na ganun pala ang magmahal. Noong panahon na yun, hindi na masyado uso ang pakikipag-text. Bagkus ay online dating na. Kapatid siya ng kaibigan ko at hindi ko siya makalimutan nung una ko siyang makita. Sa personal ay akala ko wala siyang pakialam sa paligid at hindi man lang niya ako tiningnan. Kaya naman, nung kinagabihan, nung araw na pumunta ako sa bahay ng aking kaibigan, ay nakita ko ang friend request niya. Napaisip pa nga ako noon, sapagkat hindi ko siya nakilala. Pero nung i-stalk ko siya, ay nagulat ako, sapagkat siya nga ang kapatid ni Mia, na aking kaibigan. James pala ang pangalan niya. Naiwika ko sa aking isipan. Napansin ko na limitado ang mga post niya at hindi siya ganun ka-active sa social media. Hanggang sa biglang may lumabas na notification. Namilog ang mata ko nang makita ang pangalan niya. Oh my! Munti ko pang mabitawan ang cellphone ko sa gulat. Agad kong binuksan ang mensahe na natanggap at nakitang may chat siya doon. Hi! Iyon ang laman ng mensahe. Napakagatlabi ako. Nagpipigil ng emosyon. Ano to? Interesado ba sa akin ang kapatid ni Mia? Ilang taon na kaya siya? Mukha siyang kaedad lang namin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero bago pa man ako makapagtipa ng sasabihin, ay nakapag-send kaagad siya ng panibagong chat.
Ikaw ba yung kasama nung kapatid ko kanina? Iyon ang laman ng ikalawa niyang mensahe. Natigilan ako at dahang-dahang nagtipa ng ireresponde sa kanya. Hello? Oo, ako nga. Iyon ang sinend ko. Abot-abot ang kaba sa dibdib habang hinihintay ang sasabihin niya. Pero agad umangat ang init sa aking pisngi nang mabasa ang naging reply niya. Ang ganda mo po. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko na tipo bang kumawala na ito. May mga nakapagsabi na rin naman yan sa akin. Ngunit ngayon ko lamang ito naranasan at sa poging kapatid pa ng aking best friend. Hindi ko alam kung anong oras na ako nakatulog nung gabi na yon. Dahil sa walang humpay na pag-uusap namin na tila inumaga na kami ay hindi pa matapos dahil labis kong na-enjoy ang company niya. Hindi ko akalain na ang tatahitahimik na kapatid ng aking kaibigan na si Mia ay ganun pala. Nagtagal ang pag-uusap namin at umabot na rin kami sa punto na kami ay nagkikita na rin. Noong mga panahon na yon ay nanliligaw na rin siya sa akin. At nung malaman din ng aking kaibigan ang patungkol sa amin ng kuya niya, ay talagang sinuportahan nito kami. Kaya naman kalaunan ay sinagot ko siya at naging nobyo ko ito. It was a blissful relationship. Ngunit hindi rin nagtagal iyon. Sa unang lalaki na minahal ko, ibinigay ko sa kanya ang lahat, ang buong ako. Akala ko siya ang una at huli ko, ngunit hindi pala. After now, it was a bittersweet memory of mine. Minahal ko siya hanggang sa umabot kami sa punto na nagsawa na siya. At hindi ko makakalimutan ang mga nagawa niya. Dito mo kasi masasabi na dahil mahal mo ang isang tao, talagang mapapagod ka na lang talaga. Hindi ka titigil mahalin siya. Kusa kang mapapagod. At yung bang kahit mahal mo siya, mauubusan ka na ng enerhiya na balikan pa siya. Sa tuwing nagde-date kami, ako ang gumagastos sa kanya. At kahit papaano, ako ang bigay ng bigay. Hindi ko man lang naranasang makatanggap ng bulaklak mula sa kanya. Hindi ko naranasan kumain sa isang restaurant. At higit sa lahat, madalas niya pang unahin ang barkada niya kaysa sa akin. Bukod doon, ay hindi ko na mabilang kung ilang beses. 1, 2, 3. Nakalimutan ko na kung makailan ko siyang nahuli na may kausap na iba. Makailan namin pinagtalunan at pinag-awayan. Madalas ay kinukonsinti pa siya ng kanyang mga kaibigan sa ginagawa niya. Kaya't pati sa kaibigan ay akin siyang pinagsasabihan. Ngunit dahil mahal ko siya, iyon ay aking pinalagpas. Isang araw ay tinawagan ko siya, ngunit hindi niya ito sinasagot. Kaya naman kaagad akong nagtipa ng mensahe. Tinatanong kung ano ang ginagawa niya. Matulog na ako, mahal. Pasensya na, di ko masagot. Lobat na rin kasi ko. Yun ang natanggap ko na mensahe galing sa kanya. Napanguso ako at sinabi na lang na, sige, matutulog na rin naman ako. Good night, I love you. Pero wala akong natanggap na mensahe pabalik. Ilang oras akong nakatulala sa kisame at hinihintay na baka mag-reply pa siya. Ngunit wala. Kaya out of my curiosity, binuksan ko ang cellphone ko. Bigla kong naalala na hawak ko nga pala ang account niya. Dali-dali kong binuksan ang account niya dahil wala naman akong magawa ng oras na yon.
At ganoon na lang din ang pagkunot ng noo ko nang makita na tila may iba pang nag-chat sa kanya bukod sa akin. Pinapanood ko silang magpalitan ng mensahe ng kausap niya. Isa itong babae at ang pangalan ay Maris. Call tayo? Ani ng babae sa nobyo ko. Sure, ganda. Yon ang naging sagot ng nobyo ko. Agad na tumaas ang kilay ko at dali-dali naman akong pumalik sa account ko at tinawagan ko siya. Agad naman itong sinagot ng aking nobyo. Hello, sa pinakamagandang babae na nakilala ko, Baby Riz. Talagang nagsalubong ang kilay ko sa naging bati niya sa akin. Sinong Baby Riz? Bungad ko sa kanya. Nanahimik ang linya ng ilang segundo. Ha? Ikaw yon, Baby Liz. Nauutal na sabi ng aking nobyo. Animoy nahuli siya sa kalokohan ng ginagawa niya. Nung gabi na yon ang naging simula ng lahat. At ang malala pa ron, kahit na nahuli ko siya ay pinatawad ko pa rin ito at pinagbigyan. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon, niloko niya ulit ako. This time, magkasama kami nang mahuli ko siyang may kausap na iba. At halos pugbugin ko siya sa galit. Pero dahil ako ulit itong si tanga, nahulog na hulog sa kanya, pinatawad ko rin siya kalaunan. Lalo na't kasi ay nagkaroon ako ng dahilan para hindi siya bitawan. Kaya halos tawagin na nga akong Our Lady of Martyr ng mga kaibigan ko dahil sa pagtitiis ko kay James. Pero sa kanya ko natutunan ang lahat. Sa kanya ko natutunang mahalin ang sarili ko. Sa kanya ko natutunan na deserve ko pa ng higit sa ganong treatment. But it's not really what he did that make it heartbreaking. Because at that time, when he cheated on me, I was pregnant. And God knows, I wanted to have the child kahit na iyon pa ang magiging hadlang sa pag-aaral ko. I was about to graduate college at that time. And I was willing to pick the unborn child more than anything. Hindi ko talaga iyon makakalimutan. Yung araw na sabihin ko sa kanya ang patungkol sa aking dinadala. Tinitigan niya ako noon na parang wala lang. Walang pakialam. Iniwan niya ako at sumama sa mga kaibigan para mag-inuman. Hindi ko masabi sa aking nanay o sa kahit kanino sa aking pamilya ang sitwasyon ko. Kaya't hindi naging madali sa akin ang lahat. Tinawagan ko ang isa sa kaibigan ko para samahan ako magpa-check up. Pero nung araw ring iyon, ay nagulat ako nang makita ang tugo sa palda na suot ko. Nakunan ako. Hindi ko inakala na ganito lang pala ito matatapos. Umiyak ako ng umiyak. Pero sa kabila nun, tumingala ako. Matapang kong nilagpasan ang lahat ng pasakit at tinanggap ang diploma na akala ko'y hindi ko na makakamit. Umiyak ako noon, pero at the same time, masaya para sa sarili. The words from my kuyas, my parents, were my everything that day. Dahil inakala pa nila noon ay hindi talaga ako makakatapos. Pero nagawa ko. Hanggang sa inayos ko na ang plano ko sa buhay nung araw na yon. Pagkatapos kong graduate, agad akong nag-apply ng trabaho sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Nagtrabaho ako ng mabuti at sinubukang mag-excel sa larangan ko. Sa wakas, naramdaman kong nabubuhay na talaga ako. At sa mga panahong yon, nagsimula na rin akong makipag-date. Ang hindi ko alam, ang nasa unahan ko pala ay isang pangarap na mahirap abutin. Pero hanggat abot tanaw pa rin, kaya mo pa rin itong iunat at abutin
Hindi ba?